하나 둘. 마이크 테스트. 하나 둘 셋. 셋 셋. 마이크 테스트. 하나 둘 셋. 네. Good morning, brothers and sisters. Good morning po, Pastor. 네. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Our God, who is rich in love and grace, thank you for saving us with the precious blood of Lord. Aming Diyos na sagana sa pag-ibig at biyaya, salamat sa pagligtas sa amin ng mahalagang dugo ng Panginoon. Thank you for allowing us to dwell in the Lord after being saved. Maraming salamat sa pagpapahintulot sa amin na manahan sa Panginoon pagkatapos naming maligtas. Also, thank you for allowing us to live under the protection and rule of all and live under the guidance of the Holy Spirit. Gayun din, maraming salamat sa pagpapahintulot sa amin na mamuhay sa ilalim ng proteksyon at pamamahala ng Panginoon at mamuhay sa ilalim ng patnubay ng banal na Espiritu. Lord, be always with us. Panginoon, lagi niyo po kaming samahan. And thank you for bringing our saved brothers and sisters together in this place. At maraming salamat sa pagpapahintulot ninyo na magsama-sama ang mga naligtas na mga kapatid sa lugar na ito. Please, Lord, let us gain lessons and comfort through your word. Hayaan niyo po kaming makakuha ng mga aral at kaaliwan sa pamamagitan ng inyong salita. Please let us discern and obey your good will through your word. Naway hayaan niyo kaming unawain at sundin ang iyong mabuting kalooban sa pamamagitan ng iyong salita. And help us to change our lives. At tulungan niyo po kaming mabago at baguhin yung aming buhay. We live in the days when the Lord's coming is very near. Nabubuhay po kami sa mga araw na malapit na ang muling pagdating ng Panginoon. Help us to stay until the end in the church, the body of the Lord. Tulungan niyo po kaming manatili hanggang sa wakas sa Iglesia ng Diyos, ang katawan ng Panginoon. Please let us live the rest of our lives for the Lord, the gospel, and the church. Hayaan niyo po kaming mamuhay sa natitira po naming bahagi ng aming buhay para sa Panginoon, sa Ebanghelyo at sa simbahan. Help us to save brothers and sisters, love each other, and to preach the gospel of the Lord every day. Tulungan niyo po ang bawat mga kapatid na naligtas na magmahalan at ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon araw-araw. And please let us live with gentleness and lowliness. At hayaan kami na mamuhay ng may kahinahunan at kapakumbabaan. Please don't let us compromise with the world and sin. Naway huwag naming maikompromiso ang aming sarili sa mundo at mga kasalanan. We pray in the name of the Lord Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. 네, let's open the Bible, Mark chapter 10. Mark chapter 10, verse 20 to 22. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Marcos chapter 10. Marcos chapter 10 verse 17 at 20. Chapter 10, verse 20 to 22. Marcos chapter Marcos 10 chapter Chapter 10, verse 22 to 22. Yeah. I read. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan. Si Jesus, pagtingin niya sa kanya ay minahal siya at sinabi, Isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Subalit, siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. The title of today's sermon is One Thing We Lack. Ang pamagat po ng sermon na ito ay yung bagay na kulang sa atin. In Mark chapter 10, one man came to Jesus. Sa Marcos chapter 10, may isang lalaki ang lumapit kay Jesus. He was a ruler and rich man. Isa siyang pinuno at mayaman.
And he wanted to live godly and have eternal life. At gusto niyang mamuhay ng makadiyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, so I read verse 17 and 20. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking tinupad mula pa sa aking kabataan." And in verse 21, then Jesus looking at him, loved him. Sa verse 21 po, si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya at sinabi. Yeah, Jesus love the rich ruler. Sa katunayan, minamahal ng Panginoong Jesus itong Yeah, in John- mayamang pinuno na ito. In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. God loves everyone in the world. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao sa buong mundo, sa sanlibutan. And Jesus loved this man who wanted to keep the law and get eternal life. At mahal ni Jesus ang taong ito na gustong tuparin ang kautusan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. But he didn't know that Jesus was the Savior. Ngunit hindi niya alam na si Jesus ang tagapagligtas. Yeah, he only knew Jesus as a good teacher. Kilala lamang niya si Jesus bilang isang mabuting guro. But Jesus loved him. Ngunit mahal siya ni Jesus. I read again, verse 21 to 22. Babasahin ko ulit sa Marcos 10:21 at 22. Si Jesus, pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin." Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. And in verse 17, he came to Jesus to get eternal life. Sa talatang 17, siya ay lumapit kay Jesus upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. But in verse 21, he lacked one thing. Ngunit sa talatang 21, isang bagay ang kulang sa kanya. Yeah, he was obsessed with money. Siya ay nahuhumaling sa pera. So he was soon saved because of money. Kaya hindi po siya naligtas dahil sa pera. And there are reason why many people in this world are not saved. At may mga dahilan kung bakit maraming tao sa mundong ito ang hindi naliligtas. Yeah, because they lack one thing. Dahil may isang bagay ang kulang sa kanila. Yeah, some people love this world and sin than the gospel. Mas mahal ng ilang mga tao ang mundong ito at ang kasalanan kaysa sa Ebanghelyo. And some people love money and honor. At may mga taong mahilig sa pera at karangalan. So these people are difficult to be saved. Kaya nga yung mga taong ganito, ito ay mahirap maligtas. Yeah, in John chapter 3, verse 19. Sa Juan chapter 3 verse 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Okay, and we want to live a life that please the Lord. Gusto nating mamuhay na nakakalugod sa Panginoon. But they may be one thing we lack, like the rich ruler. Ngunit maaring may isang bagay na kulang tayo tulad ng mayamang pinuno. Yeah, because of our lacking, we may not be able to strengthen our faith life. Dahil sa kakulangang ito, maaring hindi natin mapalakas ang ating buhay pananampalataya. Okay, and in verse 21, then Jesus looking at him, loved him, and said to him, one thing you lack. Sa talatang 21, nang tumingin si Jesus sa kanya, minahal siya at sinabi sa kanya, Yeah, isang we are- bagay ang kulang sa iyo. We are weak and lacking people, God. Tayo ay mahina at nagkukulang sa harapan ng Diyos. So we to looking through the Bible to see what we lack and to feel it. Kaya nga, kailangan nating tignan ang Biblia para makita kung ano ang kulang sa atin at maari nating punan ito. When we feel our lacking, we can live our faith more strengthened for the Lord. Kapag pinupunan natin ang ating mga pagkukulang, mas mapapalakas natin ang ating pananampalataya para sa Panginoon. Yeah, the first, our lack is that we don't rely completely on the Lord. Ang una sa ating kakulangan ay hindi tayo lubos na umaasa sa Panginoon.
Yeah, there are times when we are in the midst of many difficulties, May mga, hardship, and discouragement. may mga pagkakataon na tayo ay nasa gitna ng maraming kahirapan at mga paghihina ng ating kalooban. At this time, we must first pray to the Lord and rely completely on Him. Sa oras na ito, kailangan muna nating manalangin sa Panginoon at manalig ng lubos sa Kanya. But we rely first on our means and methods. Ngunit, umuasa muna tayo sa sarili nating paraan at pamamaraan. And sometimes we keep it up in the midst of difficulties. At kung minsan ay sumusuko tayo sa gitna ng kahirapan. Okay, let's bookmark this chapter. And let's find Isaiah chapter 22. Verse 1. Buksan po natin sa Isaiah chapter 22, verse 1. Babasahin ko po. Ang pahayag tungkol sa libis ng pangitain. Anong ibig mong sabihin na ikaw ay umakyat kayong lahat sa mga bubungan? This word is a warning against Israel. Itong talatang ito ay warning sa mga Israel. Yeah, Israel live a life of disobedience before God. Ang Israel ay namuhay ng pagsaway sa harap ng Diyos. So God allowed them war. Kaya pinahintulutan silang magkaroon ng digmaan. I read verse 6 to 7. Babasahin ko po Isaiah 22 verse 6 to 7. Ang Elam ay may dalang lalagyan ng pana, may mga karawahe at mga pangangabayo, at inalisan ng balot ng Kir ang kalasag. Ang iyong mga piling libis ay puno ng mga karawahe, at ang mga mangangabayo ay nakahanay sa mga pintuan. Countless enemy have invaded Israel. Hindi mabilang nakaaway ang sumalakay sa Israel. They were so desperate. Napakadesperado nila. But this happened to us the same. Ngunit, ito ay parehong nangyayari sa atin. Because crisis comes in our lives. Dahil dumarating sa atin ang mga krisis. And when the crisis came to them, they prepare for war. At nang dumating sa kanila ang krisis, naghanda sila para sa digmaan. I read verse 8. Babasahin ko po sa verse 8. At kanyang inalis ang takip ng Juda. Sa araw na iyon ay tumingin ka sa mga sandata sa bahay ng gubat. They prepare weapons in a crisis situation. Naghanda sila ng mga armas sa isang krisis na sitwasyon. And verse 9. Verse 9 po. Inyong nakita na maraming butas ang lungsod ni David, at inyong tinipon ng tubig ng mababang tipunan ng tubig. They fortify the castle and prepare water for the war. Pinatibay nila ang kastilyo at naghanda ng tubig para sa digmaan. And verse 10. At inyong binilang ang mga bahay ng Jerusalem, at inyong giniba ang mga bahay upang patibayin ng kuta. They fortify the walls. Pinatibay nila ang mga pader. In verse 11, you also made a reservoir between the two walls for the water of the old pool. Gumawa ka rin ng imbakan ng tubig sa pagitan ng dalawang pader para sa tubig ng lumang imbakan ng tubig. They have prepared many for the war. Marami silang inihanda para sa digmaan. But they didn't prepare the most important thing. Ngunit hindi nila inihanda ang pinakamahalagang bagay. Verse 11, let's read together. Kayo'y gumawa ng tipunang tubig sa pagitan ng dalawang pader para sa tubig ng dating tipunan. Ngunit hindi ninyo tinignan ang gumawa nito, o pinahalagahan man siya na nagplano nito noon pa. They have prepared many for the war. Marami silang inihanda para sa digmaan. But in verse 11, they didn't look to God in time of a crisis. Ngunit sa verse 11, hindi sila tumingin sa harap sa Panginoon sa gitna ng krisis. That's the reason why God allowed them difficulties. Yan po yung dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang kanilang mga kahirapan. God wanted to rely on Him for help when they were in suffer. Nais ng Diyos na sila ay umasa sa Kanya para sa tulong kapag sila ay nagdurusa. But they didn't obey God's word. Ngunit hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. And instead, they were merry-making. At sa halip na yon, sila ay nagsaya. I read verse 12 to 14.
Nang araw na iyon ay tumawag ang Panginoong Diyos ng mga hukbo sa pag-iyak, sa pagtangis, sa pagkakalbo at sa pagbibigkis ng damit sako. Sa halip ay nagkaroon ng kagalakan at kasayahan, pagpatay ng mga baka at pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne at pag-inom ng alak. Tayo'y kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Ipinahayag ng Panginoon ng mahukbo ang kanyang sarili sa aking mga pandinig. Tunay na ang kasamang ito ay hindi ipatatawad sa inyo hanggang sa kayo'y mamatay. Sabi ng Panginoong Diyos ng mga hukbo. They didn't look to God until the end. Hindi nila hinanap ang Diyos hanggang sa wakas. Yeah, that is what was decisively lacking for them. Iyon ang tiyak na kulang sa kanila. Yeah, what they needed to do in a crisis is to rely on God and seek help. Ang kailangan nilang gawin sa krisis ay umasa sa Diyos at humingi ng tulong. That is what was decisively lacking for them. Iyon po yung tiyak na kulang sa kanila. Yeah, our life of faith is to rely on God and seek help. Ang ating buhay pananampalataya ay dapat umasa sa Diyos at humingi ng tulong sa Diyos. But when we are in suffering, we live by our means and methods. Ngunit kapag tayo ay nasa pagdurusa, nabubuhay tayo sa ating mga paraan at pamamaraan. Yeah, this is one thing we lack. Ito yung bagay na kulang sa atin. Okay, let's find 2 Corinthians chapter 10. Ikalawang Korinto, chapter 10, verse 5. Second Corinthians chapter 10 verse 5. Basahin ko po. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Yeah, God thoroughly destroy our thoughts and experiences Ang Diyos ay lubusang sinisira ang ating mga iniisip at mga karanasan. because when you are in suffer, God wants us to rely fully on Him. Sapagkat kapag tayo ay nagdurusa, nais ng Diyos na lubos tayong umasa sa Kanya. So we must first learn to rely on God. Kailangan muna nating umasa sa Diyos. Yeah, for example, Deuteronomy chapter 11 is written about the land of Egypt and the land of Israel. Ang Deuteronomy 11 ay isinulat tungkol sa lupain ng Ehipto at lupain ng mga Israel. Yeah, Egypt has the Nile River. Ang Ehipto ay mayroong ilog ng Nile. So they can farm through the Nile. Maaari silang magsaka sa pamamagitan ng ilog Nilo. For the land of Canaan, the land of Israel was different from Egypt. Ngunit ang lupain ng Kanaan ng Israel ay totally na magkaiba sa Ehipto. They couldn't farm unless God has given them proper rain. Hindi sila makapagsasaka maliban kung bigyan sila ng ulan ng Diyos. Okay, for example, in the Philippines, some area have enough water and water irrigation so that they can farm 3 times a year. Halimbawa, mayroon pong ibang lugar sa Pilipinas ang may iragasyon. Kaya nga, sila ay nakakapagsaka. But some places don't have enough water, so they can only farm once a year. Ngunit may mga ibang lugar na konti lamang ang tubig. Kaya nga sila ay nagsasaka sa loob ng 1 taon lamang. Yeah, for example, the area where Bani Church is located. Halimbawa, yung lugar ng Bani Church. So, Egypt is a land can live in their own methods and means. Kaya nga yung mga Ehipto ay kaya nilang mamuhay sa kanilang sariling pamamaraan. But Canaan cannot live without God's help. Ngunit hindi mabubuhay ang mga nakatira sa lupain ng Kanaan nang walang tulong ng Diyos. God rescued them from Egypt and made them live in the land of Canaan. Iniligtas sila ng Diyos mula sa Ehipto at pinatira sa lupain ng Kanaan. The reason is that God wanted them to rely on God and seek help. Ang dahilan ay nais ng Diyos na umasa sila sa Diyos at humingi ng tulong. And in Judges chapter 1, the children of Israel asked the Lord, saying, At sa Hukom, Kapitulo 1, tinanong ng mga anak ni Israel ang Panginoon na sinasabi. and in the last chapter of Judges, everyone did what was right in his own
eyes. At sa huling kabanata ng mga hukom, ginawa ng bawat isa kung ano ang tama sa kanilang sariling mga mata. At first, they rely on God and lived. Noong una, sila ay umasa sa Diyos at sila ay nabuhay. But after some time, they live on their means and methods. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, nabuhay sila sa kanilang mga pamamaraan. So they didn't live God-centered lives. Hindi sila namuhay sa Diyos sa kalagitnaan ng Panginoon. Yeah, one thing they lack wasn't relying on God. Isang bagay ang kulang sa kanila. Ito ay hindi umaasa sa Diyos. Yeah, when you are saved, rely on the Lord, perfect marriage. Nang tayo ay naligtas, tayo ay umaasa sa perpektong kabutihan ng Panginoon. And after being saved, the Lord want us to live in full rely on Him. Pagkatapos maligtas, nais ng Panginoon na mamuhay tayo ng buong pananalig sa Kanya. Okay, let's find Proverbs chapter 3. Tignan po natin Kawikaan, chapter 3. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Sama-sama po nating basahin. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Let's read together. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. In verse 5, trust in the Lord with all your heart. Nais ang Panginoon na mamuhay tayo na umaasa sa Kanya. And in verse 6, in all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. Yeah, the Lord want us to live in full rely on Him. Gusto ng Panginoon na tayo ay mamuhay ng buo sa Kanya. And Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40, verse 27 to 30. Sa Isaías, chapter 40, 27 po hanggang 30. I read verse 27 to 30 and let's read together verse 31. Basahin ko po yung 27 to 30 tapos sabay-sabay po tayo sa 31. 3 to 1. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel? Ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ng walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya nangihina o napapagod man. Walang makakatarok ng kanyang kaunawaan. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahihina at sa kanya na walang kapangyarihan at dinadagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan, sabay-sabay po tayo, 3 to 1, ay manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila ay paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghihina. So, if Israel had truly looked to God, their problems would have been resolved. Kung ang Israel ay tunay na umasa sa Diyos, ang kanilang mga problema sana ay nalutas. I read again, verse 27. Basahin ko po, bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Israel didn't know God correctly. Hindi nakilala ng Israel ng tama ang Diyos. So, we shouldn't have this heart before God. Hindi natin dapat taglayin ang mga pusong ito sa harapan ng Yeah, Diyos. God knows all our difficulties and hardships. Alam ng Diyos ang lahat nating mga kahirapan. And God has the power to solve all them. At may kapangyarihan ang Diyos na solusyonan ang lahat ng mga ito. And in verse 28 to 29, there is a description of God. Sa talatang 28 at 29, narito yung paglalarawan sa Diyos. Yeah, God is not a man, Ang Diyos ay hindi tao. and He's eternal, Siya'y walang hanggan. and He's the Creator. At siya ang lumikha. So He's looking at our heart. At tinitignan niya yung ating mga puso. Yeah, God knows those who trust in the Lord and seek help.
Kaya kilala ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Panginoon at humihingi ng tulong. I read again verse 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. In verse 31, for those who wait on the Lord shall renew their strength. Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas sa talatang 31. Yeah, those who rely on God gain a new renew strength. Ang mga umaasa sa Diyos ay nakakakuha ng bagong kalakasan. So we need new strength every day. Kaya nga kailangan natin ng bagong lakas araw-araw. But why cannot we live a powerful life of faith? Ngunit bakit hindi tayo nakakapamuhay ng may malakas na pananampalataya? Because we don't look to the Lord completely. Dahil hindi tayo lubos na tumitingin sa Panginoon. And we don't come to the Lord and hold on to Him. At hindi tayo lumalapit at kumakapit sa Panginoon. Yeah, but when we rely on the Lord, He gives us renew strength. Kaya nga kapag umaasa tayo sa Panginoon, binibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong lakas. And when we ask the Lord for help, He helps us. At kapag humihingi tayo ng tulong sa Panginoon, tinutulungan niya tayo. So we can overcome hardship and difficulties. Kaya nga nagagawa nating malampasan ang lahat ng mga kahirapan. Yeah, when you have hardship and difficulties, we must first of all rely on the Lord and seek help for Him. Kaya nga, kapag tayo ay may mga kahirapan, kailangan muna nating umasa sa Panginoon at humingi ng tulong sa Panginoon. Yeah, this is how we can strengthen our faith of life. Ito po yung paraan para mapalakas ang ating buhay at pananampalataya. That's why the Lord allowed us to suffer. Kaya nga pinapahintulutan ng Diyos na tayo ay magdusa. Yeah, we learn more to rely fully on the Lord in the midst of hardship and difficulties. Mas natututo tayong umasa ng lubos sa Panginoon sa gitna ng mga kahirapan. Okay, let's find 2 Corinthians chapter 1, Ikalawang Korinto, chapter 1, verse 8 to 9. Second Corinthians chapter 1, verse 8 to 9. I read verse 8 and let's read together verse 9. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asya, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya. Ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Sabay-sabay po tayo. Tunay na nadama namin na tinanggap namin ang hatol na kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. God wants us to live a life that only God trusts in our suffering. Nais ng Diyos na mamuhay tayo na nagtitiwala sa Diyos sa gitna ng ating pagdurusa. Okay, in verse 9 that we should not trust in ourselves, but in God who raised the dead. Tunay na nadama namin na tinanggap namin ang hatol ng kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos. Yeah, we must first learn to rely on God and seek help. Kailangan muna nating matutong umasa sa Diyos at humingi ng tulong sa Diyos. Because the Lord comforts us in suffering. Dahil inaaliw tayo ng Panginoon sa ating mga pagdurusa. And I read verse 35. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inaaliw sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Yeah, we need to continue to gain comfort and courage through the word of God. Kailangan nating patuloy na magkaroon ng kaaliwan at lakas ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, what the born-again Christian need continually is the word, prayer, and fellowship with God. Kaya nga ang patuloy na kailangan ng mga born-again Christian ay yung salita ng Panginoon, pananalangin, at pakikisama sa Diyos. And the second thing we lack is our attitude toward the word of God. At ang pangalawang bagay
na kulang sa atin, ito yung tamang pag-uugali sa harapan ng mga salita ng Diyos. Yeah, when you listen and read the Word of God, you have to think about how we listen and read. Kapag nakikinig at nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, kailangan nating isipin kung paano tayo nakikinig at nagbabasa. Yeah, what we lack is an honest heart. Ang kulang sa atin ay isang maalab na puso. Because our heart are not honest, our faith life may be powerless. Dahil ang ating mga puso ay hindi taimtim, ang ating buhay pananampalataya ay maaaring walang kapangyarihan. So when you listen to and read the Word of God, we have two hearts. Kaya nga kapag tayo ay nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos, tayo ay may dalawang uri ng puso. The first is the formal heart. Yung unang puso, ito yung formal na pag-iisip. Yeah, some members may have just attended a church because it's the Lord's Day. May ilang mga miyembro na nagsisimba dahil ito ay araw ng Panginoon. Yeah, the second is an honest heart. Yung pangalawa, ito yung mga miyembro na may pusong maalab. The heart, we need a honest heart, a loving heart for the Lord, praying heart, and obedience heart. Ang pusong kailangan ay maalab na puso, mga pusong mapagmahal para sa Panginoon, mga pusong nananalangin, at mga pusong masunurin. Yeah, brothers and sisters, what kind of heart do you hear and read God's word every day? Kaya nga mga kapatid, anong uri ng puso ang meron kayo sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw? In Acts chapter 17, verse 11, Sa Gawa chapter 17, verse 11, Gawa chapter 17, verse 11, ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. okay, so with what kind of heart did you come to people the word of God today? Kaya nga, anong uri ng puso meron kayo sa pagparito sa harapan ng Diyos ngayong araw? Okay, let's find Luke chapter 10. Tignan po natin sa Lucas chapter 10. Luke chapter 10, verse 38 to 42. Luke chapter 10, verse 38 to 42, I read. Babasahin ko po. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon. Isang babaeng ang pangalan ay Maria, ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay naabala sa maraming paglilingkod. Siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Marta ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Yeah, in John chapter 11, Jesus saved Lazarus. Sa Juan chapter 11, iniligtas ni Jesus si Lazaro. Yeah, Lazarus is Martha's brother. Si Lazaro ay kapatid ni Marta. So there was a heart in her heart that really loved Jesus. Mayroong puso silang nagmamahal kay Jesus. So Martha wanted to do a lot to Jesus, Kaya nga si Marta ay nagnanais na maraming gawin para kay Jesus. and she was busy preparing food. At siya ay napakaabala sa paghanda ng pagkain. But Mary sat at Jesus' feet and heard His word. Ngunit si Maria ay nakaupo sa paanan ni Jesus at pinapakinggan ang kanyang salita. Yeah, let's read together verse 39. Basahin po natin, verse 39, 3-1. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Okay. 자, for example,
there is one 도구 in the church of Angeles. Alimbawa, may isang sister po sa Angeles. Yeah, do you know this 도구 like food? Dog Do pastor. you know this 도구 like Sorry food? po. Meron pong isang aso sa Angeles Church. Ang pangalan po ay Pudong. Do you know what kind of food he like? Alam niyo ba kung anong pagkain ang gusto niya? bread po, bread. Then Korean bread. bread. Then rice. At kanin. So, if we eat the bread with the member, he comes quickly and sit like this. Kaya and nga, looking. pag kumakain ang mga kapatiran, siya ay lumalapit at umuupo ng ganito. Okay, so when I read Luke chapter 10 verse 39, I always remember in our Angel Church talk. Kaya nga nung napagbulayan ko po yung Lucas chapter 10 verse 39, naalala ko po yung Angeles Church. Okay, I read again, verse 39 to 42. Babasahin ko po ulit. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Maria ay naaabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit ang isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Yeah, Jesus said to Martha, Sinabi ni Jesus ito kay Marta, yeah, Martha, you are good at many things, Marta, magaling ka sa maraming bagay. but there is one thing you lack. Ngunit may isang bagay ang kulang sa iyo. Yeah, Martha was busy preparing food for Jesus. Si Marta ay napakaabala sa paghahanda ng pagkain para kay Jesus. So she didn't listen his word. Kaya nga hindi pinakinggan ni Marta yung salita ni Jesus. Yeah. What we need in church life is service. Kaya nga ang kailangan natin sa buhay panambahan ay ang paglilingkod. And among the word and the service, the prioritize should be given to the word. At sa pagitan ng salita at paglilingkod, dapat yung unahin natin ay yung salita ng Diyos. Okay, so Mary, who was honest listening to the Lord, later broke the precious jar of oil for the Lord. Kaya nga si Maria na taimtim na nakikinig sa Panginoon ay binasag ang mahalagang banga ng langis para sa Panginoon. Okay, and in King chapter 3, Solomon asked God for a wise heart. Sa unang hari, Kapitulo 3, hiniling ni Solomon sa Diyos ang isang matalinong puso. A wise heart is a hearing heart is in Greek. Ang matalinong puso ay isang pusong nakikinig. Ito po ay salin sa Grego. Now, those who listen to God's word have a wise heart. Ang mga nakikinig sa salita ng Diyos ay may matalinong puso. And when we listen God's word, it moves our heart. At kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pinakikilos nito ang ating mga puso. And when the word of God held our heart, we can act. At kapag hinahawakan ng salita ng Diyos ang ating mga puso, tayo ay kumikilos. So, when you listen to God's word, it's so important to listen with honest heart. Kaya nga po, kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, napakahalagang makinig ng may taimtim na puso. Yeah, Mary listened to the word of the Lord with an honest heart. Si Maria ay nakinig ng salita ng Panginoon ng may maalab na puso. So, she was able to break the precious jar of oil for the Lord. Kaya nga nagawa niyang basagin ng mahalagang pabango ng langis para sa Panginoon. Yeah, the Lord saying to us, Ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. yeah, you are good at many things, Magaling ka sa maraming bagay. but you lack one thing. Ngunit isang bagay ang kulang sa Yeah, iyo. what you need is honestly listening to the word of God. Ang kailangan mo ay taimtim na pakikinig sa salita ng Diyos. Okay, let's find Proverbs chapter 6. Tignan po natin sa Kawikaan, chapter 6. Verse 12 to 14.
Kawikaan 6, chapter 6, verses 12 to 14 po. I read. Babasahin ko. Ang taong walang kabuluhan, ang taong masama, ay gumagala na may masamang bunganga. Kumikindat ang kanyang mga mata, pinagsasalita ang kanyang mga paa, na itinuturo ang daliri niya. Kumakatha ng masama sa kanyang likong puso, patuloy na naghahasik ng pagtatalo. Yeah, there is written a worthless person, a wicked man. May nakasulat dito na walang kabuluhang tao. Ito ay isang masamang tao. Yeah, there is something that this person doesn't have. May isang bagay na wala ang taong ito. Yeah, this man has no ears to hear. Wala siyang tenga para makinig. But the son written in Proverbs chapter 4, he has ears to hear. Ngunit, yung anak na nakasulat sa Kawikaan chapter 4, siya po yung may tainga na nakikinig. Okay, chapter 4, verse 20. Kawikaan 4, chapter 10. Chapter 4, verse 20. Ay, 20 po, sorry po. Let's read together. Basahin po natin, 3 to 1. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga wika. In verse 20, the son has ears to hear, and the ears were written first. Sa Kawikaan chapter 4, yung anak dito ay may taingang nakikinig. Kaya Okay. nga siya yung unang isinulat. Okay, and again, chapter 6, verse 12. Chapter 6, verse 12, I read again. Sa verse 12 po, chapter 6, ang taong walang kabuluhan, ang taong masama ay gumagala na may masamang bunganga. Okay, in verse 12, as for the wicked, the mouth was written first. Dito, yung taong walang kabuluhan, ito yung taong masama, isinulat ng pangalawa. So, when we listen to God's word, we can take hold of our heart. Kaya nga po, kapag tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, nahawakan natin ang ating mga puso. Chapter 4, from chapter 4, verse 21 to 23, I read. 21 to 23 po, babasahin ko. Huwag mong hayaang sila'y mawala sa paningin mo. Ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso. Sapagkat sa mga nakakatagpo sa kanila, ang mga ito'y buhay at kagalingan sa kanilang buong katawan. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Brothers and sisters, who will strengthen a life of faith? Mga kapatid, sino ang magpapatibay sa buhay pananampalataya natin? Yeah, we already learned those who listen the word of God with an honest heart. Napag-aralan na po natin ito. Sila po yung mga taong nakikinig salita ng Diyos ng may tapat na puso. When you listen the word of God enter our souls. Kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, pumapasok yung salita ng Diyos sa ating mga kaluluwa. So God's word has the power to make us live for the Lord, the gospel, and the church. Kaya nga yung salita ng Diyos ay may kapangyarihan upang tayo ay mabuhay para sa Panginoon, sa Ebanghelyo at para sa Iglesia. Yeah, for example, food is eating through the mouth. Kaya nga po, halimbawa, yung pagkain ay kinakain natin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Yeah, God's word is written through our ears. Kaya nga yung salita ng Diyos ay nakakain natin sa pamamagitan ng ating pong mga tenga. And we gain the health and strength of our bodies through food. Nakakakuha tayo ng kalakasan at kalusugan ng ating mga katawan sa pamamagitan po ng pagkain. Yeah, we gain the health and strength of our souls through the word of God Kaya nga every day. nagkakaroon tayo ng kalusugan at kalakasan ng ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. So those who honestly listen to God's word can live powerfully for the Lord. Kaya nga po, yung taimtim na nakikinig ng salita ng Diyos ay maaring mabuhay ng may kapangyarihan para sa Panginoon. Yeah, this is a natural result. Ito po yung natural na resulta. And Exodus chapter 29. Exodus chapter 29, verse 20. Sorry.
Exodus chapter 29, verse 12. I read it. Basahin ko po. Verse 20, Pastor. 20, verse 20. Papatayin mo ang tupa, kukunin mo ang dugo at ilalagay mo sa dulo ng kanang tainga ni Aaron at sa dulo ng kanang tainga ng kanyang mga anak at sa hinlalaki ng kanilang kanang kamay at sa hinlalaki ng kanilang kanang paa at iwiwisik mo ang natirang dugo sa ibabaw ng dambana sa palibot. Okay, the right side is on God's side. Ang mga nasa kanan ay nasa panig ng Diyos. Okay, the priest should only listen to the word of God. Yung mga pari ay dapat lamang makinig sa salita ng Diyos. Yeah, we who are saved priests of God. Kaya nga tayo pong nagkaroon ng kaligtasan, tayo po yung mga naging pari ng Diyos. So when we listen to God, our lives turn to God's side. Kaya nga po, kung tayo ay nakikinig sa Diyos, yung ating buhay ay bumabaling sa panig ng Diyos. That's why we need to listen, read, meditate, and practice the Bible every day. Kaya nga kailangan po nating makinig, magbasa, magnilay, at magsanay ng Biblia araw-araw. Yeah, when God's word is engraved on our heart, we can live to strengthen life of faith. Kaya nga po, kapag ang salita ng Diyos ay nakaukit sa ating mga puso, maaari po tayong mabuhay na pinapalakas ang ating buhay Yeah, we pananampalataya. must strive daily to make sure that God's word is engraved in our heart. Kaya nga dapat po tayong magsikap araw-araw upang matiyak na ang salita ng Diyos ay nakaukit sa ating mga puso araw-araw. So when you live our lives in obedience to God's word, it becomes engraved on our heart. Kaya nga po, kung tayo'y namumuhay na sumusunod sa salita ng Diyos, ito ay nauukit sa ating mga puso. And one thing we lack is the heart that doesn't evangelize. At isa pa pong bagay na nagkukulang tayo, ito po yung puso na hindi nag-iibanghelyo. The Lord speak to us. Ang Panginoon po ay nagsasalita sa atin. You are really good at many things, Napakahusay mo talaga sa maraming bagay. but you lack one thing. Ngunit isang bagay ang kulang sa iyo. Yeah, you lack chill for evangelism. Kulang ka sa kasigasigan para sa pag-i-evangelize. Yeah, we can experience many spiritual things through evangelism. Marami po tayong makukuha na maraming spiritual na bagay sa pamamagitan po ng pag-evangelize. And our faith can grow. At yung ating pananampalataya ay maaring lumago. Okay, for example, the farmer is his job to farm. Halimbawa po, yung isang magsasaka, yung kanya pong trabaho ay pagsaka. The doctor is his job is to help the sick. Yung trabaho po ng isang doktor, ito ay tulungan na mapagaling yung may sakit. Our job is evangelism. Yung ating pong trabaho ay pag-i-evangelize. So when we evangelize, we need a bold heart. Kaya nga po, kapag tayo ay nag-i-evangelize, kailangan po natin na mayroong matapang na puso. But we are ashamed to evangelize. Pero tayo po ay nahihiya pag nag-i-evangelize. Yeah, in Mark chapter 8, verse 38. Sa Marcos chapter 8 verse 38 po, tignan natin sa ating mga Biblia. Marcos 8:38. Babasahin ko po. Sapagkat ang sinumang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapangalunya at makasalanang salinlahing ito ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao. Pagdating niya, nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Yeah, the Lord is coming soon. Malapit na po yung muling pagdating ng Panginoon. Yeah, we must preach the gospel boldly so that we don't stand ashamed before the Lord. Dapat nating maipangaral ng may buong katapangan ang salita ng Diyos upang hindi tayo mapahiya sa kanyang harapan. And when we live with the heart of evangelism, our words and actions are right. At kapag tayo po ay namumuhay ng may puso sa pag-iibanghelyo, ang atin pong mga salita at kilos ay nagiging tama. Yeah, someone says to us after being saved, do not smoke, do not drink, do not do bad things.
May nagsasabi po sa atin pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan na huwag kang manigarilyo, huwag kang uminom, huwag kang gagawa ng masama. Yeah, even if someone doesn't tell us this, those who are honest to save the souls will change their behavior on their own. Kahit hindi po ito sabihin sa atin, yung mga taong may sigasig na magligtas ng mga kaluluwa, sila po ay magbabago ng kanilang pag-uugali sa kanila pong sarili. Yeah, because we drink and smoke with unbelievers, and we cannot evangelize them. Dahil umiinom po tayo at naninigarilyo kasama yung mga hindi mananampalataya, hindi po natin sila mai-evangelize. So, our separate lives are connected with our desire to save the lost souls. Kaya nga po, yung ating magkaibang buhay ay konektado sa pamamagitan ng pagnanais nating magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. And our sacrifices and passion are connected to our desire to save the lost souls. At yung mga sakripisyo at hilig po natin ay konektado sa pagnanais po nating magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. And as we evangelize, we experience various suffering and difficulties. At habang tayo po ay nag-evangelize, nakakaranas po tayo ng iba't ibang mga pagdurusa at mga kahirapan. Yeah, our suffering and difficulties are connected to our desire to save the lost souls. Yung mga kahirapan po natin at pagdurusa ay konektado para sa pagnanais na pagligtas ng mga nawawalang kaluluwa. But our passion for evangelism overcome all of this. Ngunit, ang maalab po nating pag-evangelize ay pagwawagian ng lahat ng mga kasalanang ito. So the reason we run God's word prayer and fellowship is for evangelism. Kaya nga po yung dahilan kung bakit po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nagdarasal at nagsasama-sama ay para po mag-evangelize. Okay, so we must live separately from unbelievers. Kaya nga po, dapat tayong mamuhay ng hiwalay sa mga hindi mananampalataya. Okay, let's find John chapter 17, Juan chapter 17. verse 19. Juan 17 verse 19 po. John chapter 17, verse 19. Let's read together. Basahin po natin 3 to 1. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. The reason why we are to live sanctified is written. Nakasulat ang dahilan kung bakit po tayo dapat mamuhay ng banal. Yeah, God has allowed others to be saved through us. Pinapahintulutan po ng Diyos na maligtas ang ibang mga tao sa pamamagitan po natin. Yeah, we must live sanctified. Kaya nga po dapat tayong mamuhay ng may kabanalan. So, those who live with the heart to save the lost souls live sanctified and right. Kaya nga po yung mga nabubuhay ng may puso upang magligtas ng mga nawawalang kaluluwa ay nabubuhay ng banal at tama. And you must continue to evangelize to unbelievers. Dapat po tayong magpatuloy ng pag-i-evangelize sa mga hindi po mananampalataya. Okay, let's find 2 Timothy chapter 4. Ikalawang Timoteo chapter 4 po. Second Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Second Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Let's read together. 3 to 1. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay. At sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Okay, so we need to live without forgetting the purpose of our lives every day. Kaya nga po kailangan po nating mabuhay nang hindi nakakalimutan yung layunin ng ating buhay araw-araw. Yeah, in Psalm chapter 118, verse 17. Sa awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Yeah, the Lord shed blood for us. Ang Panginoon ay dagdanak ng kanyang dugo para sa atin. So, the purpose of our lives is evangelism.
Kaya nga po yung layunin ng ating natitirang buhay ay ang pag-i-evangelize. And one thing we lack is that we don't use our materials lightly. At isa pa mong bagay na nagkukulang tayo ay hindi po ginagamit ng tama yung ating mga materyales. Okay, Luke chapter 16. Luke chapter 16 po. Luke chapter 16, verse 9 to 11. Chapter 16, verse 9 to 11. I read. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan, upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Kung kayo nga'y hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At We must first keep our materials to the Lord and use it to save the pitiful souls. kaya nga po, kailangan po muna nating ibigay yung ating mga bagay sa Panginoon at gamitin ito upang iligtas ang mga kaawa-awang mga kaluluwa. And through the life of offering and material sacrifice, we can learn the paid life, or light. Kaya nga po sa pamamagitan ng buhay na pag-aalay ng ating mga bagay na sakripisyo, matututuhan po natin ang pananampalataya po ng tama. For example, someone has invested a lot of money in a business. Kaya nga po halimbawa, may isang tao ang namuhunan ng napakaraming pera para sa negosyo. This person interest is entirely focused on the business in which he has invested. Kaya nga po yung taong ito, yung kanyang interes ay nakatuon lamang doon sa negosyo na kung saan namuhunan po siya ng napakaraming pera. And someone has opened sari-sari store. May isa pong tao ang nagbukas ng sari-sari store. All this person interest is in the sari-sari store all over. Kaya nga yung focus, yung interest ng taong ito ay nakatuon lamang doon sa sari-sari store. Because this man invested a lot of money to open the sari-sari store. Kasi yung taong ito ay naglabas ng napakaraming pera bilang puhunan para magbukas ng isang sari-sari store. Where the money is invested, our heart were supposed to go. Kung saan tayo namumuhunan, doon po nakatuon yung ating mga puso. So, when we do the offering lightly, our heart is turned to the Lord. Kaya nga po, pag ginagawa po natin ng tama yung paghahandog o yung pag-aalay, yung mga puso po natin ay nakatuon sa Panginoon. And our faith is restored and grow. Kaya yung ating pananampalataya ay nanunumbalik at lumalago. So, through the life of offering and material sacrifice, we can experience the spiritual blessing the Lord given us. Kaya nga sa pamamagitan po ng pag-aalay ng ating mga bagay at sakripisyo, nararanasan po natin yung mga espiritual na pagpapalang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Okay, and one thing we lack is that we don't obey God's word. At isa pa pong bagay na kulang sa atin, ito po yung hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Okay, let's find Esther chapter 1. Buksan po natin sa Esther, chapter 1, page 731 po ng Lumang Tipan. Esther chapter 1 verse 1 and 3. Esther chapter 1 verse 1 and 3. I read. Nangyari noon sa mga araw ni Ahasueros, ang Ahasueros na naghari mula sa India hanggang sa Ethiopia sa 127 lalawigan. Verse 3 po. Sa ikatlong taon ng kanyang paghahari, siya'y nagbigay ng isang malaking handaan para sa kanyang mga pinuno at mga lingkod. Ang hukbo ng Persya at Media at ang mga maharlika at gobernador ng mga lalawigan ay naroon. Ahasuerus was a king, a great king.
Si Ahasuerus po ay isang dakilang hari. Okay, and I read verse 9 and 11. Basahin ko po, 9 at saka 11. Si Reyna Vasti ay nagdaos din ng kapistahan para sa mga kababaihan sa palasyo ng pag-aari ni Haring Ahasuerus. Naiharap si Reyna Vasti na suot ang kanyang korona sa harapan ng hari upang ipakita sa mga tao at sa mga pinuno ang kanyang kagandahan sapagkat siya'y magandang pagmasdan. In verse 9, King Vashti wasn't a selfish woman. Si Reyna Vasti po ay hindi isang makasariling babae And she was beautiful to behold. at napakaganda niya pong pagmasdan. And she had a good relationship with others. At meron po siyang magandang relasyon sa iba. But when the king called her, she didn't go to the king. Ngunit nang tawagin siya ng hari, hindi siya pumunta sa hari. Okay, verse 12. Let's read together. Ngunit si Reyna Vasti ay tumanggi na pumunta sa utos ng hari na ipinaabot ng mga eunuko. Kaya't ang hari ay lubang nagalit at ang kanyang galit ay nag-alab sa katauhan niya. The king didn't obey the king's command. Kaya si Queen Vasti ay hindi sumunod doon sa utos ng hari. I read verse 16. At si Memucan ay sumagot sa harapan ng hari at ng mga pinuno. Si Reyna Vasti ay hindi lamang sa hari nagkasala, kundi pati sa lahat ng mga pinuno at sa lahat ng mga mamamayan na sa lahat ng lalawigan ni Aring Ahasuerus. Yeah, she had many advantages. Sa katunayan, napakarami po niyang kalamangan. But she disobeyed the king's command. Ngunit hindi niya po sinunod yung utos ng hari. Yeah, she was deposed from the throne. Kaya nga po siya po ay napatalsik doon sa pagiging Yeah, reyna. what we need is an obedience to God's word. Kaya nga po, ang kailangan po natin ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Because the Lord is pleased when we obey God's word. Dahil nalulugod po yung Panginoon kapag tayo ay sumusunod sa kanyang salita. And in Genesis, Joseph is a man of obedience. Sa Genesis po, si Jose ay yung tao na masunurin. Okay, for example, Jacob errant his son Joseph. Halimbawa po, inutusan ni Jacob yung kanyang anak po na si Jose. Yeah, he told Joseph to go from Hebron to Shechem. Sinabi niya po kay Jose, inutusan niya po si Jose na patungo doon sa Hebron, patungo doon sa Shechem. Yeah, because the brothers were raising sheep there. Dahil doon po nag-aalaga ng tupa yung kanyang mga kapatid. Yeah, the distance from Hebron to Shechem is over 80 kilometers. Ang layo po mula sa Hebron patungo sa Shechem ay mahigit 100 kilometro. But when he arrived at Shechem, there were no brothers there. Ngunit pagdating niya po doon sa Shechem, hindi niya po natagpuan yung kanyang mga kapatid. So he went to Dodan. Kaya nga nagtungo po siya sa Dotan. Yeah, the distance from Shechem to Dodan is about 30 kilometers. Sa katunayan, yung distansya po ng Shechem patungo sa Dotan ay 30 kilometers. Yeah, Joseph obeyed his father was to the end. Kaya nga si Jose, talagang sinunod niya po yung kanyang ama hanggang sa huli. Yeah, brothers and sisters, think about it because 110 kilometer is not close. Mga kapatid, isipin niyo po ito. Yung 100 kilometro ay hindi po yan madaling lakbayin. Yeah, this is a distance that require more than 4 days to walk. Ito ay napakalayo at nangangailangan ng higit na 4 na araw upang lakbayin. But he obeyed his father's words. Ngunit sumunod siya sa salita ng kanyang Yeah, ama. because he was a man of obedience, God used him preciously. Dahil siya po ay isang taong masunurin, ginamit po siya ng Panginoon. And Psalm chapter, let's find Psalm chapter 141. Awit po, 141. Verse 7. Verse 7 po. Psalm chapter 141, verse 7. I read. Gaya ng isang nag-aararo at nagbubungkal ng lupa,
gayon ang kanilang mga buto sa bibig ng syol at ikakalat. Yeah, Psalm chapter 141 is David poem. Yung awit 141 po, ito po yung tula ni David. Yeah, verse 7 means living but dead. Ang verse 7 po ay nangangahulugang buhay ngunit patay. And she has been through so many unfair things. At napakarami pong hindi patas na bagay ang kanyang pinagdaanan. So she lived so hard and miserable. Kaya nga po namuhay siya ng napakahirap at napakamiserable. But he always prayed to God in this situation. Ngunit palagi po siyang nananalangin sa Diyos sa mga ganitong mga sitwasyon. Okay, for example, it's easy to keep our life in our normal times. Sa katunayan, madali pong panatilihin yung ating mga labi sa normal na panahon. But when we face so much pain and unfair things, it's not easy to keep our mouth. Ngunit kapag naharap po tayo sa labis na sakit at hindi patas na mga bagay, hindi po madaling maingatan yung ating mga labi. Okay, verse 3, let's read together. Basahin po natin, 3-1. Maglagay ka ng bantay sa aking bibig, O Panginoon. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. So, he confessed to God, God, I am so hard and unfair. Kaya nga sinabi niya sa Diyos, Panginoon, napakahirap ng aking sitwasyon at Yeah. hindi po patas. He confessed his difficulties only to God. Ipinagtapat niya po yung kanyang mga kahirapan tanging sa Diyos lamang. I read verse 3 to 5. Basahin ko po. Maglagay ka ng bantay sa aking bibig, O Panginoon. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Huwag mong ihilig ang aking puso sa anumang masama na ako'y gumawa ng masasamang gawa, na kasama ng mga taong gumagawa ng masama, at huwag mo akong pakainin ng masarap na pagkain nila. Sugatan, nawa ako ng matuwid sa kagandahang loob at sawayin niya ako. Ito'y langis sa ulo. Huwag nawang tanggihan ng aking ulo sapagkat ang aking panalangin ay laging laban sa kanilang mga gawang liko. Yeah, he prayed to keep his life in great pain and unfair things. Nanalangin po siya na mapanatili yung kanyang mga labi sa matinding sakit at hindi patas na mga sitwasyon. So keeping our lip is so important to us. Kaya nga po yung pag-iingat ng ating mga labi ay napakahalaga po para sa atin. In James chapter 1 verse 19, Sa Santiago po, chapter 1, verse 19. okay. In James chapter 1 verse 19, I read it. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit. Yeah, if possible, we need to speak less. Kaya nga po kung maaari, kailangan po nating magsalita ng mas kakaunti. Yeah, because if we talk a lot, we make a lot of mistakes. Dahil kung marami po tayong sinasabi, nakakagawa po tayo ng maraming mga pagkakamali. So we should try to speak words of grace and gratitude to others. Kaya nga subukan po nating magsalita ng salita ng may biyaya at pasasalamat sa iba. And we need to think about three things before we speak. At kailangan po nating isipin ang tatlong bagay bago po tayo magsalita. For example, first, is this word true? Una sa lahat, ang salitang ito ba ay totoo? The second, is this word necessary? Ang salita bang ito ay kailangan? Third, is this word helpful? Ang salita bang ito ay makakatulong? Okay, so we need to think about three things before we speak. Kaya nga po kailangan po natin na isipin yung tatlong bagay na ito bago po tayo magsalita. Yeah, in Ephesians chapter 4, verse 29. Efeso chapter 4 verse 29. In Ephesians chapter 4, verse 29, Basahin ko po. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig.
Yeah, let our words be gracious to the hearers. Hayaang maging mabiyaya po yung ating mga salita sa mga nakikinig sa atin. And we should always avoid making judgmental comment about others. Kaya nga dapat rin po nating iwasan yung paghatol o pagbibigay ng komento sa ibang mga tao. So we always have to be careful about we speak. Kaya nga po dapat lagi po tayong maging maingat sa tuwing tayo po ay nagsasalita. Okay. 자, I think time is already over. 자, through today's sermon, we consider our lack before God. Kaya nga sa pamamagitan ng mga ito ay inisip po natin yung mga bagay na kulang sa atin. Yeah, there is something the Lord want from us. Meron pong gusto yung Panginoon para sa atin. Yeah, the Lord our faith to grow light. Gusto po ng Diyos na yung ating pananampalataya ay lumago. So we need to think about our shortcoming before God. Kaya nga po kailangan po natin laging isipin yung mga pagkukulang po natin sa harapan ng Diyos. Yeah, when we feel in our shortcoming, we can please the Lord. Kung pinupunan po natin yung ating mga pagkukulang, nabibigyang lugod po natin yung Panginoon. Okay, let us pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Father God, for the abundant love and grace. Maraming salamat po aming Amang Diyos sa masaganang pag-ibig at biyaya. Thank you for saving us with the precious blood of Lord. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin sa mahalagang dugo ng Panginoon. Help us to live in our heart always with the joy and gratitude of salvation. Tulungan mo po kaming mamuhay sa aming mga puso na laging may kagalakan at pasasalamat sa amin pong kaligtasan. Help us get closer to the Word of God and to have longing for fellowship. Tulungan niyo po kaming maging malapit sa salita ng Diyos at magkaroon ng pananabik para sa pakikisama. Help us not to be rage when we deliver the souls. Tulungan niyo po kaming wag maging tamad sa pag-i-evangelize. Help our loving family and relatives get saved. Tulungan niyo po ang aming mga minamahal na mga pamilya, mga kamag-anak, para sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Help us to establish our faith firmly on the Word of God. Tulungan niyo po kaming maitatag ang amin pong pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. To our brothers and sisters of Catholic Church, keep our spirit and body strong. Sa aming mga kapatid sa Casileos Church, naway mapanatili po namin yung kalakasan ng amin pong espiritu at amin pong mga pangangatawan. We pray in the name of the Lord Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.